Akala namin makikinig siya kasi oo siya ng oo at sumpang-sumpa sa asawa. Nagrabe kong sabihan ng mga masasamang salita pero guess what? Wala pang 1 week ay bumalik na sa asawa niya. Nagalit ang kapatid niya, trinig kong sinabi, wag na wag mong uuliting magpakamatay ko no or stress kineme. Kasi pag namatay ka kahit nabangkay ka na, masasampal kita. May kapitbahay ako na sobrang mahilig magkwento tungkol sa pagiging walang respeto at irresponsable ng asawa niya. Nung una, bigla silang dumating na mag-ina dito. Dahil sinundo sila ng mga magulang niya sa lugar kung saan siya nakatira. Tumawag siya sa nanay at kapatid niya na umiiyak. Nasunduin daw siya kasi hindi na daw niya kaya ang pangalipusta ng mga kapatid ng asawa niya. At ang asawa naman niya ay parang tengang kawali lang sa nangyayari. In short, hindi mo lang siya may pagtanggol mula sa mga sariling kapatid. So dahil hindi naman matiis ng magulang ay sinundo nga dahil nga sa naaawa sa kanya. At nung dumating siya dito kasama nag-iisa niyang anak ay para siyang nabagsakan ng langit at lupa dahil sa kapal ng eyebags at kapayatan niya. Pansamantala siyang nakisulok sa kapatid niya na may asawa na rin. Sa ilang araw na lumipas ay naging okay ang lagay niya hanggang sa magliwanag ang mukha niya. Hindi gaya nung unang dating niya. Nagkaroon na rin siya ng sideline para tususan ang panggatas ng anak niya so okay na ang lahat. Pag nagkakausap-usap kami lagi niyang kinukwento kung gaano kasama ang mga kapatid ng asawa niya sa kanya. Kung paanong hindi man lang siya may pagtanggol ng sarili niyang asawa. Kung paanong pilitin siya ng asawa niyang makipag-sex kahit na ayaw niya. At kung gaano to kahilig na kahit na umagang-umaga daw ay gusto ibabaon. Nayuhan na namin siya ng mga kapatid at nanay niya na wag nang babalikan kung ganon rin lang naman ang asawa niya. Na dahil nga para sa amin ikawalan ng respeto na ito dahil hindi dapat pinipilit ang ganong bagay. Buong akala namin na nakinig siya sa mga payo namin pero isang linggo lang ang nakakalipas. Tinawagan na agad yung asawa niya at pinasunod dito. At ang nakakainis sa dahilan niya ay dahil kawawa naman daw at nangangayayat na. Nagkatinginan lang kami ng nanay niya mismo at ang sabi ng nanay niya, wala naman na akong magagawa kasi desisyon na niya yan. At hindi naman na ako nanghihimasok sa buhay niyong mag-asawa pero sana wag nang mauulit yan. Nanay niya kasi ay tipo ng biyanan na hindi manghihimasok sa pagsasama ng anak niyang may asawa na. After 2.5 months ay ito na naman siya. Nagstay ng ilang araw sa bahay ng mama niya at hindi na umuwi sa bahay nila ng asawa niya. Nagkukwento na naman siya ng tungkol sa kawalang respeto sa kanya ng asawa niya sa pamimilit sa sex. Yung tipong pag hindi na pagbigyan ay bubulubugin talaga ang tulog niya. Kita sa mukha niya yung stress dahil sa nanlalalim niyang mata. Eto na naman kami, nagpapayo na naman sa kanya. Naiwan na yung asawa niya. Ang sabi ng kapatid niya ay willing siyang alagaan ng anak niya habang nag-work siya. Ang mama at papa naman niya ay okay lang din na dun siya tumira ulit. Akala namin makikinig na kasi oo ng oo at sumpang-sumpa sa asawa niya. Grabe kung pagsabihan ng masasamang salita. Pero guess what, Mami Len? Wala pang 1 week ay bumalik na ulit sa asawa niya as in. Hindi mo lang nagpaalam sa mama niya. Sa galit ng kapatid niya na mas bata sa kanya ay narinig ko ang sinabi. Wag na wag mo nang uliting magpakamatay ko mo or stress kineme kasi pag namatay ka kahit na bangkay ka na, sasampalin pa rin kita kasi choice mo yan. Ang dami naming offer sa'yo ni mama pero wala kang pinakinggan. May history kasi siya ng suicide dahil na rin sa asawa niya. Hindi naman siya nangingialam ako, okay lang naman sa akin na mag-open siya na mag-open ng problema niya eh. Pero wag namang paulit-ulit niyang ikukwento at sasabihin. Pero kahit na kaninong payo wala siyang pinapakinggan at magsasad posting pa siya. Na kasi may solusyon naman yung problema niya eh. Handa naman ang mga kapatid at magulang niya na tulungan siya na kahit nga ako nag-offer na rin sa kanya. Pero wala talaga siyang pinapakinggan. Na para sa akin, once na mawalan ng respeto ang asawa mo sa'yo, sign na yan para iwanan mo na. Lalo na't hindi niya alam ang limitasyon niya. Masama ang loob ng mama niya ngayon dahil nga sa ang dami-dami daw nilang offer pero walang pinapakinggan. At takot rin kasi sila na baka ulitin niya yung ginawa niyang pag-a-attempt ng suicide. Mami Len, nakikinig siya sa mga stories mo at ikaw na yung bahalang rumiltok sa kanya. Na baka po sakaling matauhan. Letter sender, Mirna. Kung suicidal na siya at isa ako sa parents or kapatid niya, idediretso ko sa vowsy yan para matuluyan na talaga yung lalaking yan. At pag nagkaayos pa rin, ipabayaan na. Hindi siya biktima kasi choice niya yan eh. Lahat ay mapupudpud sa inyo pero wala yung papakinggan. Kasi yung mga ganyang klase ng babae na hindi kaya ng walang lalaki, kahit anong payo mo dyan, hindi makikinig yan siya. Andyan pa kasi siya sa part na baliw pa. Yan yung mga klase ng babae na ubos pero di bibitaw. Na mas importante pa ang lalaki kaysa sa sarili at sa anak. Yung sampal ng kapatid niya kahit na bangkay na siya, baka yun masunod pa. Pero yung mga payo nyo, malabong masunod yan. Walang remedyo dyan. Kahit nakauntog mo dun capsule, hindi tatalab dyan. Walang kahabag-habag sa sarili. Nadarating na lang din talaga sa point na magpantay man ng paa, hindi yan bibitaw.